Tumakbo ka sa gilid. Mga lalaki, bilisan nyo. Sandali, Pasha, lumabas ka ng dahan-dahan, lumabas ka. Sobrang gulo na. Pinakamasama kung wala tayo. Oo, mga kaibigan, ganito na naman nagsisimula ang ating kwento. Tulad ng natatandaan ninyo mula sa huli naming video, nagkaroon kami ng isang hindi inaasahang insidente. Nasira ang pagkakakabit ng lubid at ang lubid ay parang bala na tumama sa windshield ng Pajik na nahanap namin sa gubat. At hindi mahirap hulaan na kapag may tumama sa windshield ng sobrang bilis, nababasag ito at nagiging libo-libong maliliit na piraso. Pero ang nakakatakot, si Pasha, ang kaibigan namin, ang nagmamaneho ng bus nun. Ayos ka lang ba, Pasha? Hindi. Hindi. Yung sigaw at ingay na narinig ninyo, totoo yon, hindi gawa-gawa. Talagang maraming bubog mula sa windshield ang tumama kay Pasha. Lahat ng miyembro ng aming team ay nag-aalala kay Pasha at sobrang natakot. Mga lalaki, bilisan ninyo. Sandali lang, Pasha, sandali lang. Pinaupo namin si Pasha sa Pathfinder ng mabilis at dinala siya agad sa ospital. At doon namin nalaman na... Oo, ayos lang ako. Tinamaan lang ako ng kaunting piraso at hindi totoong dugo yon. Huwag mag-alala, ayos lang lahat. Yung team ko, pinakamahusay sila at agad tumulong kaya naging maayos. Oo, medyo hindi maganda ang pakiramdam pero alikabok lang ng salamin yon. Tungkol naman sa dugo, si Pasha ay may kaunting mga hiwa pero wala namang seryosong nangyari. Ayon, maliban sa isa, nasa gubat pa rin ang bus at kailangan pa naming kunin. Pero hindi talaga namin alam kung ano ang naghihintay sa amin pagkatapos. Naisip namin na hindi namin kakayanin mag-isa kaya tumawag kami ng tulong. Tumawag kami ng traktora, papunta na siya sa bus namin para hilahin ito. Pero para mahila, kailangan munang ilatag ang mga lubid dito sa paligid. Eto na naman ang mga sasakyan. Oh, grabe, mga lubid, lamok, init at mabahong putik. Alam mo, pwede naman sana akong mag-relax lang sa bahay ngayon o kaya'y nakaupo sa opisina na may aircon. At ano naman ang gagawin mo? Information technology ako. Bakit ka nalilito? Sige, magsisimula ka na naman magkwento kung gaano kaastig at kalaki ang kinikita nila ng nakaupo lang. Sa totoo lang, matindi ang kompetisyon doon. Hindi ka basta-basta makakapasok. Nabaliw ka na ba? Bahala ka sa gusto mong isipin. Pero sa totoo lang, kulang talaga ng mga information technology sa bansa ngayon. Mga 1 milyon ang kakulangan. Kaya handang magbayad ng malaki ang mga kumpanya sa kanila. Pwede kang magtrabaho kahit saan, kahit mag-code sa tabi ng swimming pool. Ang ganda! Maganda ang kwento mo sa magandang buhay pero kailangan mo pa ring magtrabaho doon. Nandyan na ang mga kable at handa na ang mabibigat na makina para sa mabilis na pagsisimula. So, sa madaling salita, gaya ng naintindihan ninyo, nagrenta kami ng traktora para hilahin palabas ang bus dito. Sa ngayon, hindi ko pa talaga alam kung magagawa namin o hindi. Pero kahit papaano, alam na natin ngayon kung ano ito. Parang kailangan itong paikliin. Maikli, yung maikli, naalala mo? Oo nga, malapad sa maikli, sa maikli. Bastos din. Bastos? Akala ko pwede lang magmura habang nagmamaneho sa maluwag na kalsada. Hindi ko yun makontrol. Sige, ilagay mo na yung kalokohan sa sasakyan. Paano siya nakabaling? Tingnan mo to, grabe ang lupit ng galaw. Nabubuksan ba ang likod na salamin o umiikot ang kabina ng 180? Ano ka ba, gago? Ilang araw lang, pinagkakalas na siya dito sa atin, kumbaga. Ang mahalaga, wag lang siyang kailangan may umupo. Hindi, sandali lang. Wag ninyong patagalin. Hindi pa tayo kumuha ng depensa, putang ina. Gago talaga kayo. Mamma Mia. Mamma Mia! Tara na. Sigurado ka bang alam mo ang gagawin? Hindi. Nangako akong di uupo, pero naupo ako. Bakit ka natatakot? Huwag mahiya. Akala ng lahat si Pavel Shelby ang pinakaastig. Nahulog ka ba mula sa van?
Nasa palagay ko, kailangan nating bumili ng traktora dahil siguradong kapaki-pakinabang ito. Ay. Sa madaling salita, naisip ko rin na siguradong kailangan din natin ng sarili nating traktora. Kailangan nating bumili ng traktora kasi, naku naman, buong araw tayong nahirapan at sinira natin ang bus na yon, tapos ngayon, sa loob lang ng 2 minuto, nakuha na nila ito mula rito. Oh, Vanya, magiging traktorista ka ba? Oo. Ayos, ang galing. Dumating ako, inilabas ang tropa, tumulong. Ikaw ang pinakamaginoong driver na nakita ko. Oh, grabe talaga. Tinulungan mo kami. Nung nasa baryo ako, mahilig ako sa espesyal na makina. Pero ngayon, sa trabaho ko sa buhay ni Vey, natatakot na ako sa lahat. Hindi lang sa makina, pati kay V. Matershinik at kay Vanko, ang aming operator. Ngayon, sa madaling salita, magsisimula na ang pinakadelikadong galaw. Kasi palagi kaming lumalabas sa kalsada ngayon, sa wakas. Sobrang daming trapiko, pwedeng hindi kami mapansin ng mga sasakyan. Kahit na naglagay na kami ng mga karatula, ginawa na namin lahat ayon sa mga patakaran sa kalsada. Sa madaling salita, sobrang delikado talaga ito. Nailabas namin ang bus sa kanal at pinag-isipan kung anong susunod na gagawin. Pupunta ba tayo para ipaayos? Sa tingin ko dapat nating ayusin ang bus na ito. Gaya ng madalas na hinihiling ng ating mga taga-komento. At kung gaano kadalas natin sila pinakikinggan sa bagay na ito. Maraming taga-subaybay ang humiling na ayusin ng bus. Marami rin ang humiling na gawing sinehan sa gulong ito. Oo, gusto rin naming gawin yon, pero sa ngayon hindi pa umaandar ang bus. Paalala lang, ang makina nito ay nakaklem. Paano? Balak mo ring patayin ang makinang yan, di ba? Nag-klem ang V8. Ang V8 ni Zelovsky nag-klem. Wala tayong magagawa, kaya ayusin na lang natin ito. Sa madaling salita, nagka-problema tayo kay Pathfinder. Pakinggan nyo kung paano gumagana ang mga preno. Naririnig nyo ba? Naririnig nyo ba? Ayan. Ganito. Basta, hindi talaga pwedeng bumiyahe. Delikado to, kaya dadalhin ko na si Pathfinder sa paggawaan, mga pare. Kayo muna dyan, Pash. Simulan nyo na ang pag-aayos ng bus kahit wala ako. Ayos ba? Sige. Tingnan mo. Ayusin mo lahat, salamin, katawan ng bus, mga plastic. Gawan ng paraan ang mga gulong. Gawin mong maganda para matuwa ang mga manonood. May pagkakataon ba na binigo kita? Hindi mo pa ako nung kailanman binigo, Pavel. Ayos lang. Gagawin natin ang lahat. Gagawin natin maganda. Ibibinta pa natin. Sige. Sa madaling salita, para maayos natin ang bus, kailangan natin ng pintura, maso at grinder. Ang maso para pantayin, ang grinder para putulin ang sobra, at ang pintura, ayan, may kalawang tayo, kailangan takpan. Sige, simulan na natin. Tingnan mo itong lubak, kailangan natin itong ituwid pabalik. Nako, hindi gumagana. Mga pare, pakisulat muli kung nasaan ang robot at trainee. Naiintindihan, gago malinaw. Naku, hindi bumukas. Baka naman nasira tayo hindi dahil sa naipit ang makina, kundi dahil naubos na ang gasolina natin. Sa madaling sabi mga bata, walang robot. Intern, sana pinapanood mo ang video na ito at sa iyong pagbalik mula sa army. Martilyo. Kailangan talagang alisin ang cabinet kasi masyado itong malaki at sagabal dito. Pero ang pinakauna, kailangan buksan ang hatch kasi mainit. Hindi naman, mas simple lang talaga ginawa dito. Nandito ang upuan. Pakiusap tungkol sa paghinto. Mga scalper at aso pati dito umabot na. Ano to? Dati wala namang ganito. Ayos naman dati ang gypsum board pero ngayon puro styrofoam na. Kailangan nating alamin kung ano ang nasa loob ng upuan. Ano ito? Ay, tingnan mo, may nakita ako. Dati ganyan magsalita si Via kapag may kalokohan, parang palabas lang. Pero ngayon wala talaga pare, wala yung mga robot nyo. Sige, ngayon kailangan nating tingnan kung ano ang nasa loob nito. Nakita mo, tanggal lahat ng tornilyo. Oo, kahon. Naging interesado talaga ako makita kung ano ang nasa loob dito. At ang lugar, hydraulica. Hello, ito si Shelby.
Itong hydraulica na ito, siya ang nagbubukas ng mga pinto. Ito ang ilaw. Ito ang iba't ibang mga kable. Sige, isara mo na. Uy, umusok ka na. Bakit may usok doon? O baka naman ito ay singaw. Alikabok. Alikabok. Parang alikabok yata. Si Via ay tanga at mahilig magmura. Isulat nyo sa mga komento kung alin ang tama, matirsinik o matersinik. Eh, si Pasha, ganyan talaga siya palagi. Ano pa ba ang aasahan mo sa kanya? Grabe, mga tol, nagbibiro ba kayo? Ito ba ang tinatawag niyong pagbawi, Pash? Kulang kasi tayo sa materyales. Nagbibiro ka ba? Papakita ko ngayon kung paano ito ayusin ng maayos. Sige. Akala ko buong buhay ko sa kabila nagsasara ng pinto. Ganyan din ang nangyari kay Pashka. Teka, ay. Via, akala mo ba hindi ko sinubukan ayusin siya? Oo, sang-ayon ako, medyo mahirap talaga itong ayusin. Sinisipa niya ako sa puwet, minumura niya ako kung ano-ano pa. Tapos sasabihin niyo na ako ang sumira sa kanya. Nagsusulat ako ng maganda tungkol kay Via, ngunit siya ay nagdududel tungkol sa akin. Nakakahiya pala, di ko akalaing isusulat mo yon. Oh, ayos lang ba ang kinalabasan? Ito ay bungo na nagpapakita ng chill na senyas. Kasama ko si Pasha na nagdrawing. Bungo niya yan. Ito yung pagkatapos kong mahulog mula sa van. Oh. Hindi, wag lumapit. Ano, ayos lang naman sa tren. Sa akin. Wag lumapit. Nakakainis ka na. Hayaan mo akong tapusin ito. Ikaw naman, bakit mo ginagawa ng sobrang lapit? Pasha, ikaw ang nagpapabagal, hindi ako. Handa na. O, tingnan mo. Mga alien. Sa akin mo. Anong binabalak mo? Pasha, ano ang masasabi mo tungkol sa komentaryong ito na sinabing tayo raw ay mga siraulo? Sa totoo lang, hindi naman tayo mga siraulo. Lagi naman nating nililinis ang kalat natin. Hindi mga siraulo talaga. Mabel Shelby, mag-ingat ka. Susubukan ko. Dahan-dahan lang, maingat, dahan-dahan. Saan ko ito ililipat? Sige, sa kanan. Dahan-dahan at maingat. Maingat. Pasha! Anong nangyari sa'yo, Pasha? Ikaw, may ganito ka na lang kalayo bago tumama sa kotse ng iba, Dodik. Ang swerte mo. Pasha, 2 sentimetro na lang ang layo mo sa kotse ng iba. Nakita ko. Anong ginawa mo? Nagparada ako. Nasa ilalim na siya ng bus, hindi na natin siya makukuha. 2 patay na sasakyan. Talagang parang patay na nakatigil. Sa madaling salita, bakit nga ba namin sinimulan ang lahat ng kalokohang to at gaya ng dati, nire-restore na naman namin ang bus? Kasi tumawag kami, nagtanong kung magkano ang aabutin para ipaayos at ipa-overhaul ang makinang to. At binigyan kami ng presyo na halos 100,000. Kami naman, ayos lang, astig. Pero sa totoo, wala kaming malaking pera o puhunan kaya ginawa namin sa lumang paraan. Mabagal ako kasi wala akong salamin sa kanan at kaliwa. Mga pare, pakiclear naman ang linya, please. Nadala na natin ito pati bus at Shelby car sa junk shop. Timbangin na para malaman gaano kabigat lahat. Nasaan na yung makina ng Shelby car? Bakit hindi natin isinama? Nilagay natin yun sa nyebeng kotse. Alam niyo ba kung anong kotse ang susunod na mapupunta sa junk shop? Ayan, ngayon ang bus na ang may karangalan na mapunta sa junk shop. Sayang.
Bakit sayang? Ang dami nating oras sa paghahanap niyan at dinala pa dito. Ibig kong sabihin, sayang kasi may kaibigan kang tulad ko na kayang sirain ang makina agad. Totoo, seryoso. Sayang at ginamit mo pa ng todo. Grabe, naglakad kami ng operator tapos nakita namin yung kotse na hati sa gitna. May mga siraulo talaga. Mga baliw talaga sila. Kami ni Via Matersinek, hindi namin gagawin yun. Ayusin na lang natin ngayon. Sige, tara, ayusin na natin to. Panya, anong problema mo? May sakit ka ba? 58,000. Bigyan mo ako ng kalahati. Inilagay ko ang makina kaya hindi mo makukuha yan kung wala ako. Nakita mo, sa kanila ang presyo sa merkado ay 150 pero naibenta natin yon ng 58. Kung si Pashka ay nahuhulog mula sa van, nababatukan, sinisipa sa puwet at tinutumba ang mga bus, putang ina. Sa tingin ko, deserve niya ang halagang yon. Ano? Bigay mo dito, pera. Anong ginagawa mo? Magic trick! Dati rin akong magician, hindi lang stuntman. Oh, ayan. Hawakan mo. Sige, kunin mo. Pero huwag lahat. May akin pa dyan. Karaniwan lang ang araw hanggang nilapitan ako ni Pasha at may sinabi siya sa akin. Itong Volga, 6 na buwan nang nakaparada dito. Gusto ko sanang bilhin at ayusin. Via, seryoso. Ayoko na talagang magpasaway. Pagod na akong isugal buhay ko sa mga video na ito. Ganun ba? At ano ang napag-desisyon mo? Sabi ng subscribers, ako raw ang sumira sa'yo. Pero sa totoo lang, ikaw ang may kasalanan, Via Matersinek. Ayos naman tayong nag-uusap, di ba? Nagpasya na akong tumigil sa pagiging pasaway at baguhin ang buhay ko ng lubusan. Ang galing mo lang magsalita. Sa salita, parang si Lev Tolstoy ka, pero sa gawa, simpleng pasaway ka lang. Oh, talagang nagbago na si Pavel Shelby. Heto ka, tingnan mo. Pakinggan mo, nahihiya na naman ako ng kaunti. Hindi na ito ang unang beses dahil sa video. Meron na talaga tayong seryosong tao sa team ngayon. Astig talaga. Ako si Pavel Shelby, hindi ako siga ng Team Buhay Via. Kaya naisip kong magbago. Sobrang gusto ko talagang magbago. Gagawa rin ako ng isang bagay na siguradong magugustuhan mo. Hindi pa matagal ng aksidente kong nasira ang Shelby car mo. Saan ka pupunta? Hindi. Hindi ko ito mapapatawad sa'yo kahit kailan. Sang-ayon ako, hindi mapapatawad ito. Mula sa puso at kaluluwa ko, gusto kitang bigyan ng kapalit. Heto, tanggapin mo ang Shelby Car 2.0 na regalo ko. Sa'yo na talaga ito ngayon. Pwede ko ba itong i-restore at gawin ang gusto ko? Sa tingin ko, pwede mo na itong subukan. Tara na. Ayan na. Dati sinasabi nyo na pasaway ako, na sinisira ko yung mga sasakyan, na kung ano-ano pa. Tapos na yon, hindi na mauulit. Salamat sa mga komento nyo, nagbago na kami. At saka, guys, halos hindi kami nagmumura sa video na to. Siyempre, hindi. Kaya mga tol, mag-iwan kayo ng mga komento. Ang dami kong natanggap na komento. Kahit nanay ko, hindi ako pinagsabihan ng ganyan dahil sa pagmumura ko. Ayan. Wag kang magmura, ibalik nyo si Lumang Bay. Sige, mag-usap tayo ng tapat. Para sa mga umabot sa puntong ito ng video at ayaw ng pagmumura, ginawa talaga namin ang video na ito na walang mura para sa inyo. At kung gusto nyong walang mura ang mga susunod na video, kailangan nating makakuha ng 30,000 likes sa video na ito. Para sa akin, deserve natin ang 40,000 likes. Ibig sabihin, ang minimum ay kailangan nating makuha ang 30,000 likes. At kapag nakuha natin yon, wala nang pagmumura sa mga susunod. Natutuwa talaga ako na mabilis ninyong nakuha ang 10,000 likes. Tungkol sa nakaraang video, mga kaibigan, tuwang-tuwa ako dahil ang bilis ninyong nakuha ang 10,000 likes. Ibig sabihin, may pakialam kayo sa akin. Kaya nagpasya akong magbago dahil sa mga napag-isipan ko. Tama ang desisyon na ito. Magbabago kami dahil sa inyong mga komento, kaya mag-iwan pa kayo ng marami. Oh, heto na, dumating na ang oras. Ano, magbibihis na naman ako bilang robot? Nakakainis ka na, tara, subukan na natin ang Shelby Car 2.0. Sige, tara na. Ito ang personal kong driver. Ayun na, naririnig at nararamdaman nyo. Nag-iba agad ang pananaw ko sa buhay. May driver na ako, baka mahalin nyo na ako. Malay natin, gumanda pa buhay ko. Siguro nagbago na si Pavel Shelby, pero para sa akin, gaya ng kasabihang, maaari mong ilabas ang dalaga sa probinsya, pero di mo maaalis ang probinsya sa dalaga. Ganon din si Pavel Shelby. Tingnan mo, kasama ka rin dito, bastos ka. Ano? Bumili ng damit. Magkano? 27,000? Oo, binili nyo ba yun? Oh, Tingnan mo, may lumabas dito sa akin. Ano ito? May lighter ka ba o kahit ano dyan? Ako parang si Tomas, ay Pavel Shelby, malungkot sanang maglalakad lang. ayun nandito na tayo sa off-road testing ground. Dati,
Nasira ko ang Shelby car ni Pavel Shelby na pang off-road din. Kaya dapat pati itong sasakyan pang off-road rin. Kaya subukan na natin to. Mag-ingat ka dyan. Hindi, maingat ako. Sigurado, sigurado. Ayan, ibang usapan na yan. Masasabi kong talagang iba na. Pwede bang huwag na tayong mag-recover ngayon? Hindi na tayo magre-recover kailanman. O Pavel, Shelby, anong masasabi nyo sa makina? Mas magaan at sporty siya, pero nakakadismaya na walang body kit. Pero kung magugustuhan nyo, gagawin talaga naming astig to, i-upgrade natin itong buggy natin. At gagawin pa naming mas maganda, mas pang off-road talaga. Bigyan nyo muna ako ng kumpirmasyon kung gusto nyo talaga siya. Simulan mo na. Mas matindi ang tunog yan, di ba? Sige. Ay, hindi. Pavel, Shelby, hindi ba kayo marunong gumamit ng clutch? Kinabahan ako. Ngayon lang ako nakatanggap ng ganitong regalo. Pero sa totoo lang, biyasa akong driver. Nasaan ang preno? Ay, wala dito. Wala talaga. Si Pavel Shelby talaga ang dominante dito. Ito ang pinakamasamang regalo. Habang wala si Via Matersinik, sasabihin ko yan, pero hindi ko siya haharapin dahil mahal at kaibigan ko siya. At napagdesisyonan din naming magbago ng sabay at maging mabubuting tao. Kaya mag-like kayo. Via. Ano yon? Ito ang pinakamagandang regalo. Gusto mo ba? Oo. Kailangan na lang natin tong kunin mula doon kahit papaano. Hindi ko alam pero mas malakas ako kaysa sa'yo. Pakinggan mo, ganun talaga. Ikaw na lang ang umupo sa manibela tapos itutulak kita. Oo, mas may karanasan ako dito. Sige, itulak natin yan palabas. Kita mo, nadulas yung gulong. Lupot na ba? Ngayon, maayos natin siyang mapapaandar. Dahan-dahan lang tayo ha. Eksperto ako. Tulungan mo akong itulak dito, Pavel Shelby. Sige, sa bilangan 3. 1, 2, 3. Nako, di umubra. O siya, igalaw mo lang ang manibela. Ayan, ay grabe ang sakit. Dahan-dahan lang. Ayos lang, tama ang posisyon niya. Pwedeng ilabas. Ayos, alis na tayo. Kaya natin yan. Operator, kinakagat ka rin ba ng lamok? Gusto mo ng tip? Sige. Maging katulad ko. Halika. Para di ka kagatin ng lamok, kailangan mo ito. Tingnan mo. Naintindihan mo? Ayos. Sige. Hindi ka na nila kakagatin ngayon. Sige. Ilya, nakakaginhawa talaga ang off-road na putik. Ano ka ba? Tanga ka ba? Seryoso ako. Tinuro yan sa OBJ. Totoo. Paano kung may pantalon ako? Hindi, may pantalon ka. Ayos lang. Hindi mo kailangan. Kaming ito. Sige, alis na tayo. Ngayon, hindi ka na kinakagat ng lamok? Meron akong Apple Watch. Sa'yo naman ay ultra, di ba? Binigay, umalis. Sige. Tulak. Bakit ka umatras? Sabi ko itulak. Putek naman, tulak. Tulak. Itulak mo ako. Tulak. Pavel Shelby, pala kang gubat. Bakit ka tumigil? Hindi. Ako rin, ganun din ako. Ako na mismo. Medyo mahina. Hindi ka naman makakagat ng lamok sa muka. Hindi ka kakagatin ng mga lamok. Ang mga lamok, kakagatin kanila sa muka. Pero nakakain ako ng tayo. Para sa akin, Pavel Shelby, huli na para umatras. Itulak mo pa ako o ako na lang ang tutulak sa'yo. Oo, sige. Sige, tara na. Hindi tayo pwedeng magmura. Pavel Shelby, tulungan mo naman ako. Nakatulong na ako. Sige pa, tumulong ka pa. Dayo peresete. Mag-ingat ka. Gawin mo ng maayos. Sige. Ang regalo ko. Ano to? Kapipi. Aayusin ko na. Bakit ganyan ka tumingin? Ano nga ulit yung regalo ko nun? Siyam na kotse ba nung birthday ko? Shelby kotse, dalawa. Lahat ng 3 nasira ako. Pero pwede pa rin gamitin. Neutral. Gusto mo bang umalis ng ganito? Oo, ayos lang. May nangyari lang dito. Aayusin namin agad. Nadurog ang starter. Paluin mo yung solenoid. Paluin mo ng maayos.
Eh di hindi solenoid ang problema. Hindi naman... Pavel Shelby, ano? Oo, nandyan na. Oo, nandyan na ako, nagwala na ako. Ay grabe, ayan na nako. Totoo bang problema yan? Siguro nga, Sige nga, subukan mo. Umupo ka, iangat ang clutch, tutulak kita para umandar. kailangan ko lang ng upuan. Halos na, ayun. Alalahanin mo lahat ng sinabi ko at kung sino ka bago tayo nagkakilala. Alalahanin mo rin lahat ng komentong yon. Nasa na ang mga robot, intern at animatronic. Ibalik ang grupo. Mas maganda ang ideya ko, Pavel Shelby. Ibalik ang dating grupo. Hindi, kunin natin siya, kunin natin. Saan? Kunin mo. Dalhin na natin, tol. Mama, kung pinapanood mo itong video na ito, lahat ng ito ay ginawa sa... Pavel Shelby, bakit ka umuungol? Anong halimbawa ang pinapakita mo sa kanila? Hindi! Mikro. Nasaan ang mikropono? Bakit ka natakot, tol? Tara, itulak pa natin. Umandar na siya, gago. Oo, paandarin mo na. Hindi ganito ang plano ko. Ibinaybay ako ni Pasha sa maling direksyon. Bobo ka. Halika, lumapit ka dito. Puro kahihiyan at tae doon. Chebnik, anong ginagawa mo? Hindi, pakiusap, huwag. Binaligo niya ako sa latyan. Hindi mo lang alam kung gaano kabaho ang naging amoy ng brief ko dahil doon. Grabe talaga, hindi ako pinapasok sa bahay. Sobrang kapal ng mukha mo. Ano ba? Sandali lang. Kailangan ko na ngayong ilabas si Shelby Car 2.0 gamit ang mga slider. Pavel Shelby, anong ginawa mo? Sabi ko, kunin mo ang iyong Shelby car, pero anong ginawa mo? Anong problema? Hindi ko maintindihan. Pinahamak mo na naman, pare. Kotse na naman. Grabe ka naman. Kinagat ako nung bata pa ako. Sige na, kamutin mo ako ng madiin. Sige. Nasaan ang aking skipper? At ganyan palagi, magrereklamo ako. Kanino? Sa'yo? Para saan? Kay Vanya. Wala si Banya tuwing kailangan. Nakakainis. Kapag may matinding off-road tayo, si Vanya nasa bahay lang, umiinom ng tsa na may mga pancake. At kapag ganitong parang chill lang, wala namang kaming ginagawa, nag-iikot lang kami sa syudad. O ba niya, kasama ako sa inyo. Mga kaibigan, paliwanagan nyo nga ako na paano nyo ako tatanungin kung bakit ako nagmumura. Isauli nyo si dating Via. Palagi talaga akong nagmumura pero para sa inyo, hindi namin ito isinama nun. Kutsa. Halika kayo dito. Kasalanan lahat to ng tanga-tangang Vanya. Sinabi ko na nun pa na higpitan ang lubid na yon, naiwan pa rin ang maliit na buntot. Paano tayo makakaalis ngayon? Wala na. Walang ganyan, Pavel Shelby, hindi kailanman sumusuko. Hindi, susuko ako ngayon. Anong problema mo, ha? May naghihintay na babae sa akin. Hindi kami mga barumbado, professional kami. Tunay. May natitiklop akong pala, regalo ng operator at ng pinakamamahal kong babae. Paano magkakaroon ng ganong kaibigan ng isang barumbado? Andres, kaya? Sige, maghukay ka na. Nakadamit ako, hindi pwede. Pwede ko naman tanggalin. Oo. Kaya mo yan, bilisan pa. Tumahimik ka. Lumayo ka sa akin. Sabi ko sa'yo. Ikaw ang maghukay. Maghukay kayo online. Seryoso kami at nakarecord lahat sa camera. Seryoso ang negosyo dito, walang kalokohan. Tandaan nyo yan. Sabi ko nga, seryoso itong negosyo. Naku, tayo ng hayop. Bakit nga ba tayo ng hayop to? Yak, pumasok ka ba sa tae? Ikaw din ba muntik ng mahuli?
Kung hindi dahil sa visit na si Banya, nakaalis na sana tayo dito. Nagawa natin to. Yung iba sa kalagayan natin, iiyak na lang, pero tayo, nakaalis tayo. Ginawa ang lahat para mailigtas si Pablo Shelby. Pablo Shelby, kasalanan mo to kung sakali. Ikaw ang nagtulak sa akin sumakay sa Shelby kotse. Ginawa namin to para makuha ang Shelby kotse. Paano ko ba ikakabit to ngayon? Dahan-dahan lang, aayusin pa natin yan mamaya. Tama. O baterya. Ikaw na magtanggal niyan, takot sila sa tubig. Putek, lumulubog siya. O saan siya? Saan siya papunta? Hindi, hawakan mo yung stick. Kumapit ka sa stick, bilisan mo. Kumapit ka sa stick. Kumapit ka sa stick, makinig ka sa akin. Tumahimik ka! Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Ako ang tunay na kapitan at hindi ko iiwan ang barko. Oh, Pasha Shelby, lumulubog na talaga ako, sinasabi ko sa'yo. Hindi lang basta lumulubog, kundi parang kumunoy na ito. Masaya siguro ang mga kargador kung lumubog siya, komento nyo. Ako ang magpapatakbo ng channel, totoo yan. Bobo kang siga. Bakit ha? Bakit mo pinaandar ng todo? Nasira tuloy ang kotse. Oo, dapat tama ang pagkakabit. Ang tanga mo naman, na-stuck pa rin. Wala ka namang nailabas. Ngayon, ililipat ko na pa siya. Dahan-dahan lang. Naintindihan mo, sobrang dahan-dahan. Para maayos siya ulit. Siyempre, kailangan simulan ng proseso ng pag-aayos ng dahan-dahan. Tama na. Paska, oo, anong ginagawa mo? Sira ulo ka ba? Ayos ka lang ba? Dapat sabay tayo. Sige, dahan-dahan lang. Tara na, dahan-dahan lang. Paska, sandali, Paska. Dahan-dahan lang. Oh, lahat ay gumana. Baran, Shelby. Marumi ang kalikasan, nililinis ko. Ay, naku. Pareho tayo ng iniisip, talagang siraulo tayo. Sang-ayon ako sa'yo. Nagawa natin, hindi tayo baliw. Hindi rin tayo nagmura sa video. Ayos lang, tuloy lang, hindi nawawala ang trailer. Gusto mo bang ako na magpunas para sa'yo? Hindi na, ayos lang ito. Eh ano ngayon? Sa tingin ko, hindi naman gumanda ang lagay. Dahan-dahan. Tapos na ang lahat ng ito. Pero kung seryoso mga tol, parang hindi pa natin kaya maging matinong tao. Kahit bumili ng suit si Pavel Shelby, kailangan pa rin itong ipa-dry clean mga tol. Talagang nagsikap kami at hindi na iniiwasan ang mga komento. Ginawa namin ang video na to para sa inyo na walang mura. At kung napanood mo hanggang sa puntong ito at nagustuhan mo, mag-like ka na. Sabi ko hindi aabot sa 3,000 at 30,000 likes ang video na to. Kalimutan nyo na yung nangyari dati, pati kung may robot nun, tapos na yon. Kapag naka 3,000 at 30,000 likes sa susunod na video, hindi rin kami magmumura. Kung kabaligtaran, nagustuhan mo at napanood mo hanggang dulo. At kung natutuwa kayo sa bago naming content, sa bago naming paraan ng pagpapakita, mag-iwan kayo ng mga komento. Mga mura, ang astig, mga mura, ang lupet, mga mura, ang saya. Bakit nga ba ako nagmura ngayon? Kapag umabot tayo ng 3,000 at 30,000 likes, doon lang tayo titigil magmura. Salamat sa lahat. Huwag kalimutan ang likes, huwag kalimutan ang comments. At syempre, mag-subscribe na rin kayo. Kasama nyo ako, si
Vyacheslav Ismailov o si Bia. Magkikita tayo ulit sa lalong madaling panahon, Pavel Shelby. At syempre, buong team ng buhay ni Bia ay nagsikap para sa videong ito para sa inyo. Maliban na lang tagarapatan na yon. Gusto ko magmura kaso bawal. Paalam. Oo, umaasa talaga akong nagustuhan ninyo ang video. Gusto ko ring ipaalala na sobrang saya magpakawalang kwenta kasama kami.